For none, tapos nakuha pa ang Luminous Lord at nakatore pa. Blacklist International, lolobo kanilang gold list. Sobrang hirap talaga kapag ka nakasakay na yung Angela sa isang Irithel. Mabilis na gumalaw, mas pabilisin mo pa na pwedeng pumunta at meron pang Lord dito sa may bottom lane. Nako, tatlo lang yung dead defense para sa The Echo. Dinabas na yung ultra fast Irithel kasi ito na tayo. And nawalata! Ngayon mamamatay din si JP habang Heartguard ay nakasalib na. Ngayon wala silang minions. Good opportunity na para sa Echo na dumipensa. Kaya lang, andito yung Lord sa may bandang ibaba din si Luminous One. And si Sensui dito masyado talagang matibay. Renny J at mamamatay si Sanford. Pwede ba mag-face? Hindi, palayo muna sila rito. Wala na silang mga minions at successful ang pagdepensa ng mga Orcas. Pagdedepensa na talaga ang Echo. Bigla mong makikita na naglilisik na ang mata ni Carl TC. That was a 4-man... Anong pangalan nun? Fracture! Oh, Ang sakit nun, men! Oo, Fracture sakto sa pangalan ng kanyang skill dito. At makikita natin again for Blacklist International, they are at the lead at 2.2k. Pero hindi natin mapagkakailan na meron na yung damage dito ang Echo. Ang pinaka nagiging problema lang ngayon para sa ng Echo is ang hirap targetin talaga nung Oheb at saka Renny J. Kasi nandun lang sila sa likod. Tapos si Yue ay spam din ng spam ng kanyang mga skills kasi meron kang Enchanted Talisman. So yung cooldown reduction mo ay sobrang taas. Tapos parang proteksyonan mo lang. At hindi na gano'ng kataas ang burst actually nung post 4 ng Echo. Kaya isang pitik ng Cult Altar, Netherrealm na nga pala ang kanyang pangalan. Nagiging counterplay para dito sa Blacklist. Now for Echo, kailangan nila gulatin yung fracture na skill dito ni Cartesi. Kailangan talaga makakuha agad nila. No? Siguro kahit yung Angela o si Oheb. Kahit sino sa dalawa. Nabanggit mo na nga rin, pag pumatong na si Renny J kay Oheb, dito na lumalabas yung napakabilis, yung ultra fast na Irithel. Yung napakahirap hulihin at napakasakit pa. Echo ngayon, hahanap ng tsansa para i-reset ang larong ito. 2,000 lang naman ang kalamangan ng Blacklist International pero nagmamatter pa rin yan dahil hindi pa lock build ang ating mga manlalaro. Yeah, sobrang hirap dito kasi again, kapag merong pag hawak mo yung isang Novaria, gusto mo na tuloy-tuloy yung pokes mo mula doon sa Star Shatter. Kaya lang kasi may heal eh. May heal na binibigay ang Blacklist International and yun yung nagiging resulta ng ginawa nila dito. Yung ube strategy na dala-dala pa rin nila hanggang ngayon. By the way, nabagit mo dito yung Novaria. Nakita natin nag-hit siya ng skill kanina. Masakit against no? Blacklist International. Nakita na natin yung sakit. So it's something na kailangan din batayin ngayon ng Blacklist. So magkakaroon na tayo later on ng Lord. So kailangan ulit pang hawakan ng mga players sa kanilang mga skills. Ang delikado dito for Blacklist is merong flicker si JP na pwede bigla mag-divine judgment. Aray! Sakit! Napatingin ako palayo sa screen eh. Pumikit ako, sabi ko, Diyos ko naman, 3 ports ng HP, isang per skill lang. Ang sakit nun. And ito na yung nakakatakot no, para sa lineup na meron ng Echo. Kung damage lang ang pauusapan, napakataas yan. Imagine mo, meron kang Nolan, meron kang Novaria, even si Benny Cutie. No? Kaya lang kasi sobrang sakto rin ang ginagawa ng Blacklist International. Hinahayaan muna nila itong si Benny Cutie at kapag na-activate na yung crossbow tank, bitaw kagad ng Netherrealm at reset yun para sa kanila. No final slash, no fracture. Pero si JP ngayon ay nakakonceal na. Lord on possible critical HP. Pero nagpopoke muna ang mga Orcas. Lumalangoy na. Sanford naghahanap ng angulo para pumasok. Knock up from the Lord. JP! Ito na si JP, kaya lang naipit siya! And si Ove makakuha ng kill na yun at si Sensui pa rin na magwawagi. Doon sa Retri Battle patay ang Young Goat at dalawang makukuha ni Oheb. Sobrang ganda ng kaluwet. Nagulat na si JP. Supposedly magpa-face check lang siya eh. Yeah. Dapat pang kikidlat lang siya pero siya nakindatan at nakuha pa dito ng Blacklist International. Kaya naman, masisecure nila yung Lord at hindi na nakatakas pa si Cartesi during that moment kasi nasa gitna siya supposedly. Magko-contest talaga sila. Titingnan natin yung item ngayon. Full item na si Oheb at meron pang Malefic Roar. So imagine the damage na kailangan niya dito or madidil niya against Echo at na-force pa si Benny Cutie by the way na mag-build na Athena Shield at hindi pa final item yung kanyang pantalon. Makikita na nga talaga natin no, kung bakit maagang pinig ang Arlot para sa Blacklist International. An Evolved Lord in the mid lane. Oh no. Game 1. Nasa kamay na ba ng Blacklist International ito? Dedepensa na sila. Mapipili na kagad mag-Brave Spartan si Sanford so mababawasan sila ng kits para sa pagdepensa pero tuloy pa rin ang puso ng mga Orca. And ang kupunan ng Blacklist International, alam nila gagawin eh. Okay, medyo malalim, huwag muna tayong umasim. Pero tatamaan si Sanford dito. Kaya lang maatak
Sakto yung under them. At nailigtas sila dito si Owen, pero may kasunod pa palang. Grabe! Pagbiligtas mula kay Rene J. Habang si Sanford ay mapapalayo na rin. Kumpulan ang mga minions para sa base dito ng Echo. Kaya lang, disengage ang itatawag ng Blacklist. Magandang respeto ang kanilang ibinigay. Oh, disiplina pa rin para sa Blacklist International. For Echo, talagang kailangan nilang kapitan yung base nila ngayon. And we really have to comment yung timing dito ni Rene J. Yeah. And even yung pagkakabili ni Oheb ng kanyang Immortality. Kasi nung bumili siya ng Immortality, yun yung time na nakapasok na sila dun sa may base, pwede na sa mag-tower lock. Pero dahil merong damage at divine judgment para sa Echo, nirespeto lang din nila. So napakataas ng respeto ng isa't isa ngayon sa laban na to. And for Echo, medyo mahirap nga lang for them. Kung gagawa sila ng play, kailangan sila talaga yung mauna. Parang dito lang ako nakakita ng laro na 20 minutes na, wala ng tore yung isang kupunan pero wala pang 5,000 ang ating gold lead. Talagang ito yung matatawag natin world class. And ito ay rematch ng ating M4 World Championships at ngayon naman Game 1, may kalamangan ang Blacklist. Carl TC nagtatago lamang sa may purple buff. Pero engage! Wala dito kay Edward, pero hindi nila itutuloy. Grabe mag-final slash si Edward. Tsaka yung timing niya kasi dito ng mga final slash, yun din yung naging reason kanina. Kaya nakuha ng Blacklist International yung Lord. So medyo magiging kalmado muna for this moment. And kita naman natin, mag-build na rin dito ng Rose Gold Meteor si Cartesi dahil nga magkakaroon na ulit ng Lord. So if ever man na magdadive siya doon sa possible na contest or mag-attempt niya ng steal, magiging maganda para sa kanya. Not unless i-reverse siya ng Blacklist International. At halos lock build na rin pala dito no, si 1-1. Si Benny Cutie, kaya mararamdaman na rin natin ang sakit ng isang crossbow of tank. Maya-maya lamang kung makalipad siya. And for Blacklist International, ayaw nilang makitang lumipad dito si Benny Cutie. Lord, sisimulan na ng Blacklist International, hinila sa kanilang side. Hindi natin makikita si Benny Cutie dahil nasa taas pa siya. Medyo malayo si Carl! Makakapag-dash naman palayo. 4v5 ang sitwasyon na ito, habang yung Lord, bababa na sila maliwin. Pero the Young Goat, siya makakakuha nito habang sa may bandang itaas. May nangyayari sa itaas, pero si Sanford ay mamamatay. 2 members from Echo ang tutumba. Pero yung Lord ay hawak ng mga Orcas. Kaya lang kasi ang daming minions sa gitna, ang daming minions. Oh no! Tapos Pwede ata padiretsuhin. tapusin to. Pag may napitas na isa sa mga Orcas, ay malaking dagok ito sa kanilang pagdedepensa, pero makakalipad ata dito. Oh, at no! pa dun sa isa. Yun nga, pero si Oeb, i-activate niya kanyang ultimate. Pero andito na yung Lord, yung damage yan from Sanji. Nanunuot talagang literal. Pero sasalubungin na ng mga agents itong Lord na ito. Hindi na nila hahayaan na umangat pa at magkaroon ng panibagong minions na kasama. Pero hahatakin muna itong si Yue. Winter Treachery ginagamit na niya, pero pwede yata mag-base lock. Ang umunan ng Blacklist International. At game number 1 ay mapupunta sa kanila. And this winning moment is brought to you by our official sponsor,